Si Mang Juan ay isang ordinaryong tao. Araw-araw gumigising siya bago pa sumikat ang araw. Ang bahay niya ay maliit, ang dingding ay gawa sa yero, ang bubong ay may butas. Kapag umuulan, tumutulo sa loob. Ang buhay niya ay mahirap. Kailangan niyang magtrabaho ng husto para may makain ang pamilya niya. Para siyang kalabaw sa bukid. Walang pahinga, walang reklamo. Basta tuloy lang ang kayod. Ang trabaho niya ay magkarga ng mga sako ng bigas sa palengke. Mabigat ang bawat sako, masakit sa likod. Ang pawis niya ay parang ilog na umaagos sa kanyang katawan. Ang balat niya ay maitim dahil sa araw. Ang mga kamay niya ay magaspang at makapal na ang kalyo. Tumatanggap siya ng maliit na sahod. Sapat lang para sa 1 kilong bigas at ilang pirasong tuyo. Minsan kulang pa. Pero tinis niya ang lahat. Para sa kanyang mga anak, gagawin niya ang lahat. Pag-uwi niya sa gabi, pagod na pagod siya. Ang katawan niya ay humihingi ng pahinga. Ang mga anak niya ay sasalubong sa kanya. Yayakapin siya ng mahigpit. Ito ang nag-iisang yaman niya, ang ngiti ng kanyang mga anak. Ang hapunan nila ay simpleng kanin at asin. Minsan may gulay na pinitas sa bakuran. Pagkatapos kumain, hihiga siya sa kanyang matigas na banig. Pipikit siya at magdarasal. Sana bukas, mas maging maganda ang buhay. Sa pagod, mabilis siyang nakakatulog. Dito nagsisimula ang kanyang ibang buhay. Ang buhay na malayo sa hirap. Ang buhay na puno ng saya at ginhawa. Sa kanyang pagtulog, dinadala siya ng kanyang isip sa isang lugar na perpekto. Isang lugar kung saan hindi siya pagod. Isang lugar kung saan hindi siya nag-aalala sa pera. Sa kanyang panaginip, siya ay isang hari. Ang kanyang kaharian ay ang paraisong Pilipinas. Sa kanyang panaginip, si Mang Juan ay mayaman. Nakatira siya sa isang malaking mansyon sa tabi ng dagat. Ang bahay ay puti at malawak, may malaking swimming pool. Ang hardin ay puno ng magagandang bulaklak. Ang hangin ay sariwa. Ang tanawin ay ang asul na dagat ng El Nido. Hindi na siya nagbuhat ng sako ng bigas. Ang suot niya ay mamahaling damit. Ang kanyang makamay ay malinis at makinis. Wala ng kalyo. Wala ng sakit sa likod. Napapaligiran siya ng magagandang babae. Ang mga babae ay mabait sa kanya. Palagi silang nakangiti. Ang isa ay kamukha ni Madonna nung kabataan nito. Ang buhok ay kulay ginto. Ang mga mata ay mapupungay. Ang isa naman ay parang si Jennifer Lawrence. Ang ngiti niya ay nakakabighani. Ang mga babaeng ito ay naalagaan siya. Pinapaypayan siya habang nagpapahinga sa duyan. Hinahainan siya ng masasarap na pagkain at malamig na inumin. Sa panaginip na ito, siya ang bida. Siya ang sinusuyo. Ang mga babae ay nagsasabi sa kanya ng magagandang salita. Ang gwapo mo, Juan, sabi ng isa. Ang bait mo, sabi naman ng isa pa. Hindi siya sanay sa ganitong papuri. Sa totoong buhay, wala namang pumupuri sa kanya. Pero sa panaginip, pakiramdam niya siya ang pinakamalagang tao sa mundo. Ang lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Masarap na pagkain, mamahaling alak, walang katapusang kasiyahan. Ang paraiso niya ay ang Pilipinas mismo. Pero ibang bersyon. Isang Pilipinas na walang kahirapan. Ang mga ilog ay malinis. Ang mga gubat ay mayabong. Ang mga dalampasigan ay perpekto. Dito siya ay masaya. Dito, wala siyang problema. Ito ang buhay na pinapangarap niya. Isang buhay na puno ng kulay, tawa at pagmamahal. Isang perpektong mundo na siya lang ang nakakaalam. Ang kanyang sikretong paraiso. Pero ang lahat ay panaginip lang. Ang tunog ng mga tandang ang gumigising sa kanya. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mga mata mula sa butas ng bubong. Dahan-dahan niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Ang magandang paraiso ay biglang naglalaho. Ang mansyon ay nawawala. Ang magagandang babae ay nagiging hangin. Ang masasarap na pagkain ay bumabalik sa pagiging guni-guni. Ang malambot na kamay ay nagiging matigas na sahig na gawa sa kawayan. Bumabalik siya sa katotohanan. Isang masakit na katotohanan. Ang amoy ng estero ang bumubungad sa kanya. Ang ingay ng mga sasakyan at sigawan ng mga tao sa labas. Nakikita niya ang kanyang mga anak na natutulog pa sa sahig. Ang kanilang mga damit ay lumana. Ang kanilang mga tiyan ay madalas walang laman. Ang puso ni Mang Juan ay parang pinipiga. Ang saya na naramdaman niya sa panaginip ay napapalitan ng lungkot at pag-aalala. Lalabas siya ng bahay para maghilamos. Ang makikita niya ay ang totoong mukha ng Pilipinas para sa mga mahihirap. May mga batang namamalimos sa kanto. Ang kanilang mga damit ay marumi. Ang kanilang mga mata ay malungkot. May mga matatandang nagtititinda ng sampaguita. Ang kanilang mga likod ay kubana sa pagod. Ang kanilang mga mukha ay puno ng guhit ng kahirapan. Ito ang mundong ginagalawan niya. Isang mundo na malayo sa kanyang panaginip. Walang Madonna o Jennifer Lawrence dito.
Ang mga babaeng nakikita niya ay mga nanay na pagod. Mga labanderang maghapon nakababad ang kamay sa tubig. Mga tinderang sumisigaw para makabenta. Ang kanilang mga ngiti ay pagod. Ang kanilang mga mata ay may bakas ng pag-aalala. Ito ang realidad. Walang swimming pool, walang masarap na pagkain, tanging pawis, pagod at walang katapusang pakikibaka para mabuhay. Si Mang Juan ay nabubuhay sa dalawang magkaibang mundo. Sa gabi, siya ay isang hari sa isang paraiso. Siya ay mayaman, iginagalang at minamahal. Lahat ng kanyang naisin ay nasa kanyang paanan. Ang mundo niya ay perpekto. Ang buhay niya ay isang magandang pelikula. Ang bawat sandali ay puno ng kaligayahan. Ito ang buhay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang pag-asa na dala ng kanyang mga pangarap sa pagtulog. Sa umaga, siya ay isang alipin ng kahirapan. Isang hamak na kargador. Isang taong hindi pinapansin ng lipunan. Ang mundo niya ay kulay-abo. Ang buhay niya ay isang sirang plaka na paulit-ulit. Araw-araw na pagod. Araw-araw na gutom. Araw-araw na pakikipaglaban. Ito ang katotohanang kailangan niyang harapin. Isang katotohanang sinusubukan niyang takasan tuwing gabi sa kanyang pagtulog. Ang bigat ng realidad ay halos hindi na niya makayanan. Minsan, habang nagbubuhat ng sako, napapapikit siya. Naalala niya ang kanyang panaginip. Ang lambing ng mga babae, ang sarap ng buhay. Tapos, imumulat niya ang kanyang mga mata at makikita ang maruming palengke. Ang bigat ng sakong pasan niya. Ang sakit sa kanyang likod, napapabuntong hininga na lang siya. Ano ang mas masakit? Ang mabuhay sa kahirapan o ang managinip ng isang buhay na hindi mo kailanman makakamit. Kahit na ganoon, patuloy siyang nangangarap. Ang kanyang mga panaginip ang kanyang kanlungan. Ito ang kanyang pahinga mula sa magulong mundo. Sa pagtatapos ng araw, habang nakahiga sa kanyang banig, umaasa siyang muli siyang dadalawin ng kanyang paraiso. Para kahit sa ilang oras lang maranasan niyang maging masaya, maging malaya, maging hari. At bukas, haharapin niya muli ang buhay. Dala ang alaala ng isang panaginip.